Huwag kang mag-alala, ma. Sa lalong madaling panahon, isa-serve ko na sa kanya ang annulment papers. Matagal ko nang gustong alisin ang basurang yan sa buhay ko. She's just a painful reminder of those years na naghihirap pa tayo. Nakakahiya siya sa harap ng mga bagong business partners natin, lalo na kay Vanessa. Ang boses ni Mateo ay malamig matalim at walang bakas ng pag-aalinlangan, tila ba ang 7 taon ng kanilang pagsasama ay isang mantsa lamang sa kanyang mamahaling suit na kailangang kuskusin hanggang sa maglaho. Sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng marangyang opisina nakatayo si Winona. Ang kanyang mga kamay na puno ng peklat at magaspang dahil sa init ng apoy at bakal mula sa sursa ng alahas ay nanginginig habang hawak ang isang mangkok ng mainit na sabaw. Tinola ang paboritong luto ni Mateo kapag pagod ito mula sa trabaho. Isang oras siyang nagtiis sa usok ng kusina, iniinda ang hapdi ng kanyang mga sariwang paso. Sa daliri, mairaos lang ang pagkaing magpapasigla sa asawa. Ngunit ang init ng sabaw ay tila naging yelo sa kanyang mga palad. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking binuo niya mula sa kawalan ay tila mga karayom na unti-unting itinutusok sa kanyang balat. Ang bawat sakripisyo ang pag-ako sa kasalanang hindi naman siya ang gumawa at ang paglunok sa lahat ng pang-aalipusta ng pamilya Montenegro ay tila naging mga abo na tinangay ng hangin. The board of directors is asking about your wife, Mateo. Hindi pwedeng manatili ang isang ex-convict bilang asawa ng CEO ng Montenegro Gems. It will ruin our reputation. Ang marinig niyang sagot ni Doña Mercedes ang biyanang kailanman ay hindi tumingin sa kanya bilang tao. Vanessa is the perfect fit. She has the class, the connections, and the purity na kailangan ng pamilya natin. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Winona, ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa luhang ayaw bumagsak. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo parang may nakabarang buhangin na pumipigil sa kanya na huminga. Ang mga anino sa dingding ay tila nagtatawanan sa kanya, nililibak ang kanyang katangahan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin, isang paulit-ulit na paalala na ang dambana ng pag-ibig na kanyang itinayo ay isa palang libingan para sa kanyang sariling dangal. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mangkok sa sahig, walang ingay. Tila ba ang kanyang buong pagkatao ay nagiging anino na lamang. Ang bawat himaymay ng kanyang puso ay parang kristal na dahan-dahang nagkakalamat hanggang sa ang lahat ng sakit ay maging isang malalim at madilim na katahimikan. Tumingin siya sa kanyang sariling mga kamay, ang mga kamay na nagpanday ng tagumpay ni Mateo, ang mga kamay na ngayon ay tanging hapdi na lamang ang nararamdaman. Sa gitna ng karangyaan ng mansyong iyon, sa gitna ng mga mamahaling hiyas na siya mismo ang nagdisenyo sa dilim, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas masakit pa sa anumang sampal. Ito ba ang katumbas ng lahat? Ang ituring na basurang kailangang itapon matapos pakinabangan? Hanggang kailan kailangang mamatay ang isang babae para lamang mabuhay ang pangarap ng lalaking kanyang minahal? Winona, darling, bakit ka nakaupo sa sahig? You look like a beggar in your own house. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag kang masyadong nagpapagod sa kusina? Ang tinig ni Vanessa ay malambing, tila isang mahinang haplos, ngunit para kay Winona bawat kataga ay may laso ng panguuyam. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Winona at nakita ang kanyang matalik na kaibigan na nakatayo sa harap niya. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk dress na kulay rosas habang ang mga kamay nito ay pinalalamutian ng isang maningning na brilyante, isang disenyong si Winona mismo ang gumuhit sa ilalim ng malamlam na ilawan ng kanilang lumang surksan. Ang kaibigang pinatira niya sa kanilang tahanan nang wala itong matuluyan, ang kaibigang binahaginan niya ng huling sentimo ng kanyang pinaghirapan, ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong awang mapanira. Hindi sumagot si Winona. Ang kanyang mga labi ay nanatiling tikom habang pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-akyat ni Vanessa nang tingin sa pintuan ng opisina ni Mateo. Sa loob ng silid na tahimik ang usapan ni na Mateo at Doña Mercedes, tila'y nararamdaman ang tensyong nabubuo sa pasilyo. Ang malamig na sabaw ng tinola na nasa sahig ay nagsimulang mamuo ang sebo, isang piping saksi sa mabilis na paglamig ng lahat ng pangarap na itinanim ni Winona sa lupang Montenegro. "Oh, Mateo, nandito pala si Winona." Wika ni Vanessa nang bumukas ang pinto. Ang kanyang boses ay naging masigla ngunit may halong pambabaliwala. "She brought you soup, but I think she dropped it. How clumsy of her, right?" Lumabas si Mateo,
Mula sa silid ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon nang makita ang asawang nakaluhod pa rin sa tabi ng natapon na pagkain. Walang pag-aalala, walang pagtulong. Sa halip ang kanyang mga mata ay puno ng pagkairita, tila ba si Winona ay isang dumi sa kanyang makintab na sapatos na kailangang malinis agad. Winona, get up, utos ni Mateo, ang boses ay matigas at malayo. Huwag kang gumagawa ng eksena rito. Look at you, your apron is dirty and you smell like smoke. Bibisita ang mga Villarreal mamaya para sa isang importanteng dinner, so please stay in your room if you can't look presentable. Ang bawat salita ni Mateo ay parang isang sampal na hindi humahapdi sa pisngi, kundi sa kaluluwa. Tumingin si Winona sa kanyang asawa, pilit na hinahanap ang lalaking noon ay nangako sa kanya ng mundo habang sila ay naghahati sa isang pirasong tinapay. Ngunit wala na ang lalaking iyon. Ang nasa harap niya ay isang estrangherong nilamon na ng ambisyon at kasakiman. Dahan-dahang tumayo si Winona, ininda ang kirot sa kanyang mga tuhod at ang hapdi ng mga paso sa kanyang daliri na tila mas tumindi sa ilalim ng malakas na ilaw ng mansyon. Inayos niya ang kanyang buhok nang may isang marangal na kilos kahit na ang kanyang puso ay nagdurugo. Hindi siya nagsalita, hindi siya sumigaw. Ang kanyang katahimikan ay naging isang pader na hindi nila kayang tibagin. Pasensya na, ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na labi. Isang simpleng salita, ngunit sa loob ng kanyang isipan ito na ang huling pagkakataong hihingi siya ng paumanhin para sa isang bagay na hindi niya kasalanan. Habang naglalakad palayo, naramdaman ni Winona ang mapanuring tingin ni Doña Mercedes mula sa loob ng opisina at ang mapang-asar ng ngiti ni Vanessa. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo sa pasilyong iyon, isang malamig na determinasyon ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Naalala niya ang isang maliit na susi na nakatago sa ilalim ng kanyang lumang locket, ang susi sa isang lihim na vault sa kanilang lumang serksan, kung saan nakatago ang mga dokumentong kailanman ay hindi inakala ni Mateo na iingatan niya. Pumasok si Winona sa kanyang madilim na silid at hindi binuksan ang ilaw. Naupo siya sa dulo ng kama, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang dilim ay naging kanyang kaibigan, ang katahimikan ay naging kanyang sandata. Isang tanong ang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, tila isang sumpa na kailangang matupad. Kung ang pag-ibig ay naging isang bilangguan, ang katotohanan ba ang magiging susi sa kanyang kalayaan? O ang bawat hiyas na kanyang pinanday ay magiging mga kadena na hihila sa kanila pababa? Sa impyernong sila mismo ang gumawa. Isuot mo ito, Vanessa. Ito ang magiging bituin ng koleksyon natin ngayong gabi. Isang obra maestra na sumasalamin sa karangyaan ng pamilya Montenegro. Ang boses ni Mateo ay puno ng pagmamalaki habang isinasabit niya ang isang kwintas na gawa sa puting ginto at mga pambihirang diamante sa leeg ni Vanessa. Nakatayo si Winona sa anino ng pintuan, pinagmamasdan ng eksenang tila isang patalim na dahan-dahang humahati sa kanyang pagkatao. Ang kwintas na iyon, ang luha ng karagatan, ay ang disenyong pinagpuyatan niya sa loob ng 3 buwan habang si Mateo ay abala sa kung anong business meetings. Bawat guhit ng disenyo, bawat pagpili ng bato ay hango sa kanyang sariling dugo at pawis. Ngunit ngayon suot ito ng ibang babae at ang papuri ay napupunta sa lalaking kailanman ay hindi humawak ng lapis para gumuhit. It's perfect, Mateo. I can't wait to see the look on the Villarreal's faces. Sagot ni Vanessa sa habang hinahaplos ang kwintas sa kanyang leeg. Pero paano si Winona, baka magduda ang mga board members kung bakit ako ang may suot nito at hindi ang asawa mo? May isang maikling tawa ang kumawala sa mga labi ni Mateo, isang tunog na mas masakit pa sa anumang insulto. Huwag mong alalahanin ang babaeng iyon. I'll tell them she's sick. Besides, sino naman ang maniniwalang ang isang hamak na ex-convict ang nakagawa ng ganitong kagandang alahas? Ang imahe ni Winona ay isang mantsa sa Montenegro Gems. Ikaw, Vanessa, ikaw ang bagong mukha ng ating tagumpay. Ang bawat salita ay parang asidong tumatagas sa puso ni Winona. Ang kanyang katahimikan ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan ngayon lamang niya, lubos na naunawaan. Ang lalaking ipinagpalit niya ang sariling kalayaan, ang lalaking sinalo niya ang bala ng batas. Para lamang hindi masira ang kinabukasan, ay siya palang unti-unting pumapatay sa kanyang dangal. Dahan-dahan siyang umatras, ang kanyang mga hakbang ay walang ingay sa ibabaw ng makapal na alpombra.
Naglakad siya patungo sa kabilang dulo ng mansyon, kung saan matatagpuan ang kanyang maliit na workspace. Isang silid na ngayon ay tila ba naging isang bodega na lamang ng mga gamit na hindi na kailangan. Binuksan niya ang isang lumang kahon na gawa sa nara ang amoy ng lumang papel at alikabok ay bumalot sa kanyang paligid. Dito sa ilalim ng mga lumang sketch at mga piraso ng hindi natapos na metal nakatago ang isang itim na folder. Kinuha niya ito ng may nanginginig na kamay. Ito ang mga kopya ng transaction ng Montenegro Gems sa nakalipas na 6 na buwan, mga dokumentong hindi alam ni Mateo na nakuha niya mula sa sistem ng kumpanya. Nakita niya ang mga kahina-hinalang transfer ng pondo patungo sa isang dummy account sa pangalan ni Vanessa Villarreal. Akala niyo ba ay ganun lang kadali akong burahin? Bulong ni Winona sa hangin, ang kanyang boses ay isang mahinang kaluskos na puno ng pait. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan, ang huling hiling ng kanyang ama bago ito pumanaw. Huwag mong hahayaang ang iyong ningning ay matabunan ng anino ng iba, anak. Ang tunay na hiyas ay lumalabas ang ganda sa gitna ng kadiliman. Napatigil si Winona nang makarinig siya ng mararahas na yabag ng sapatos na patungo sa kanyang direksyon. Mabilis niyang itinago ang folder sa loob ng kanyang damit. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Doña Mercedes na may hawak na isang basong alak at ang mukha ay nakakunot sa pandidiri. Ano pang ginagawa mo rito? Ang mga bisita ay darating na sa loob ng 10 minuto. Ang boses ng manda ay puno ng lason. Lumabas ka sa backdoor at pumunta ka sa lumang warehouse sa labas ng lungsod. May kailangan kang pirmahan doon ng mga inventory papers. Huwag kang babalik dito hanggat hindi ko sinasabi. Ayaw kong makita ng mga Villarreal ang iyong mukhang puno ng dumi. Tumingin si Winona sa mga mata ng kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hindi siya yumuko, hindi siya nagmakaawa. Sa halip, isang maliit at misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi naintindihan ni Doña Mercedes. Masusunod po, Doña Mercedes, sagot ni Winona sa isang tono na tila ba may itinatagong malalim na lihim. Pupunta ako sa warehouse at sisiguraduhin ko na ang bawat inventory na makikita ko roon ay mailalagay sa tamang lugar. Habang naglalakad siya palabas ng mansyon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, alam ni Winona na ang warehouse na binabanggit ng matanda ay ang lugar kung saan itinatago ni Mateo ang mga smuggled na materyales na kailanman ay hindi naideklara. Ito ang bitag na inihanda nila para sa kanya ngayong gabi, ang huling hakbang para tuluyan siyang maipakulong at maalis sa landas nila. Ngunit ang hindi nila alam, sa bawat hakbang na ginagawa ni Winona patungo sa bitag ay may dalang mitya na handang magpasabog sa buong imperyo ng mga Montenegro. Ang gabi ay bata pa at ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Siguraduhin mong hindi na siya makakalabas pa rito ng may dangal. Sa pagkakataong ito, kailangang mabulok na siya sa likod ng mga rehas para tuluyan nang mabura ang pangalan niya sa kasaysayan ng Montenegro Gems. Ang boses ni Doña Mercedes na umalingaongaw sa kanyang isipan ay tila isang sumpa habang dahan-dahang tinatahak ni Winona ang madilim at malamig na pasilyo ng lumang warehouse. Ang amoy ng kalawang lumang langis at tamag ay sumalubong sa kanya, isang matinding kabaligtaran sa halimuyak ng mga mamahaling pabango at sariwang bulaklak sa mansyong kanya lamang nilisan. Ang bawat hakbang niya sa sementadong sahig ay naglilikha ng mahinang tunog na tila ba isang babala sa panganib na naghihintay sa dilim. Hawak ang isang maliit na flashlight, sinuyod ni Winona ang mga naglalakihang kahon na nakasalansan sa paligid. Nang mabuksan niya ang isa sa mga ito, hindi mga inventory papers ang bumadya sa kanyang paningin. Sa halip, bumulaga sa kanya ang mga sako ng mga blood diamonds at mga illegal na materyales na hindi dumaan sa tamang proseso ng adwana. Ito ang mga ebidensyang nagpapatunay na ang yaman ng mga Montenegro ay nakatayo sa isang pundasyon ng krimen, isang krimen na 7 taon na ang nakalilipas ay inako niya para sa lalaking mahal niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona nang makita niya ang isang dokumento sa ibabaw ng mga sako. Ito ay isang kontratang paglipat ng mga illegal na kargamento at sa ibaba nito ay nakapirma ang kanyang pangalan. Isang peking pirma. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng puot, na tila ba isang nagbabagang bakal sa kanyang dibdib. Ganun na lamang ba ang tingin nila sa kanya?
Isang kasangkapan na pwedeng gamitin saktan at itapon kapag hindi na kailangan. Mateo, bulong niya ang pangalan ng asawa ay naging isang lason sa kanyang dila. Pinrotektahan kita. Ibinigay ko ang buhay ko sa iyo. Pero ang kapalit pala ay ang tuluyan mong paglibing sa akin. Sa gitna ng kanyang pighati naramdaman ni Winona ang isang kakaibang presensya sa loob ng warehouse. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng mabibigat na yabag ng sapatos na dahan-dahang papalapit sa kanya. Mabilis niyang pinatay ang flashlight at nagtago sa likod ng isang malaking crate. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na tila ba gustong kumawala sa kanyang tadyang. Mula sa kanyang pinagtataguan, nakita ni Winona ang dalawang lalaking naka-uniforme ng pulis, kasunod ang isang lalaking nakasuit na hindi pamilyar sa kanya. Ang kanilang mga boses ay mababa tila may pinag-uusapang isang madilim na plano. Nandito na ang target. Siguraduhin ninyong mahuhuli niyo siya sa aktong hawak ang mga dokumentong ito. Wala nang dapat itira sa kredibilidad ni Winona Santos, utos ng lalaking nakasuit. Ang tinig nito ay malamig at walang puso, tila ba ang buhay ng isang tao ay isang numero lamang sa kanyang listahan. Naramdaman ni Winona ang pagtulo ng isang mainit na luha sa kanyang pisngi. Ito na ang katapusan. Ang bitag ay nakalatag na at wala na siyang matatakbuhan. Ngunit sa halip na sumuko isang bagong uri ng lakas, ang bumangon sa kanyang kalooban, isang lakas na nagmula sa pagkawasak ng kanyang huling pag-asa. Kung gusto nilang makakita ng isang kriminal, ibibigay niya sa kanila ang isang babaeng marunong lumaban. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone at sinimulang i-record ang usapan ng mga lalaki habang ang kanyang kabilang kamay ay mahigpit na nakahawak sa folder ng mga ebidensyang kanina lamang ay nakuha niya sa mansyon. Sa pagkakataong ito, hindi siya papasok sa kulungan ng nag-iisa. Kung babagsak siya, sisiguraduhin niyang kasama niyang hihilahin pababa ang bawat isa sa kanila. Biglang tumunog ang isang sirang tubo sa itaas na naglikha ng isang matinis na tunog na umalingaw-ngaw sa buong warehouse. Napatigil ang mga lalaki at sabay-sabay na tumingin sa direksyon kung saan nakatago si Winona. Sino ang nariyan lumabas katwang? Sigaw ng isa sa mga pulis habang binubunot ang kanyang baril. Nanigas si Winona sa kanyang kinatatayuan. Ang ilaw ng kanilang mga flashlight ay nagsimulang gumala sa paligid papalapit nang papalapit sa kanyang pinagtataguan. Sa gitna ng takot at tensyon isang kamay ang biglang tumakip sa kanyang bibig mula sa likuran at hinila siya patungo sa isang mas madilim na bahagi ng warehouse. Isang boses ang bumulong sa kanyang tainga, isang boses na hindi pamilyar, ngunit may dalang kakaibang otoridad. Huwag kang sisigaw kung gusto mong mabuhay, Winona Santos. Ang init ng dibdib ng estranghero ay dumampi sa likod ni Winona, isang pakiramdam na hindi pamilyar ngunit naghatid ng isang kislap ng seguridad sa gitna ng panganib. Ang bawat hininga ng lalaki sa kanyang batok ay tila isang babala na kailangan niyang manatiling tahimik kahit na ang kanyang puso ay nagpupumiglas na kumawala sa tindi ng kaba. Ang amoy ng mamahaling leather at isang bakas ng mapait na kape ay bumalot sa kanya malayo sa amoy ng kalawang at alikabok ng warehouse. Sa labas ng kanilang pinagtataguan ang liwanag ng mga flashlight ng mga pulis ay patuloy na gumagala tila mga gutom na mata na naghahanap ng biktima. Ang tunog ng mga mabibigat na yabag sa semento ay naging mas malakas at bawat kalansing ng mga kagamitang bakal na tinatamaan ng kanilang mga sapatos ay nagpapatayo ng balahibo ni Winona. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang sariling mga tuhod, ngunit ang kamay na nakatakip sa kanyang bibig ay matatag at hindi natitinag. Dahan-dahan siyang hinila ng lalaki patungo sa isang maliit at nakatagong pinto sa likod ng mga naglalakihang sako ng harina. Sa isang iglap bumukas ang pinto nang walang anumang ingay at mabilis silang nakalabas sa malamig at mahamog na gabi. Hindi tumigil ang lalaki sa pagtakbo, hanggang sa marating nila ang isang itim na sasakyang nakaparada sa anino ng mga puno malayo sa liwanag ng mga poste ng kuryente. Pasok ang maikling utos ng lalaki habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ang kanyang boses ay malalim tila isang agos ng tubig sa ilalim ng lupa, malamig misteryoso at puno ng otoridad. Nanginginig na sumunod si Winona. Nang maupo siya sa loob, doon lamang niya nagawang pagmasdan ang lalaking nagligtas sa kanya. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng dashboard, nakita niya ang matatalas na anggulo ng mukha nito, ang matangos na ilong, ang matalim na panga, at ang mga matang tila nakakakita sa kaluluwa ng isang tao.
Hindi ito ang mukha ng isang karaniwang tao. Ito ang mukha ng isang mangangasong naghihintay ng tamang pagkakataon. Sino ka? Bakit mo ako tinulungan? Ang nanginginig na tanong ni Winona habang mahigpit pa ring nakayakap sa folder ng mga ebidensya. Bahagi ka ba ng plano ni na Mateo kung papatayin mo ako gawin mo na ngayon? Isang tipid at tila mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki habang sinisimulan nitong paandarin ang sasakyan. Hindi ako pumapatay ng mga taong maaari kong mapakinabangan, Winona Santos. At sa pagkakataong ito, ikaw ang pinakamahalagang pyesa sa larong hindi mo alam na kasali ka. Kinuha ng lalaki ang isang calling card mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Winona. Sa itaas nito ay nakasulat ang pangalang Lucas Davila, Attorney at Law. Lucas Davila, bulong ni Winona. Ikaw ang abogadong balitang walang kinatatakutan. Bakit mo itataya ang pangalan mo para sa isang tulad ko? Para sa isang ex-convict na tinalikuran na ng sariling pamilya. Dahil ang mga Montenegro ay may utang sa akin na kailanman ay hindi mababayaran ng ginto. Sagot ni Lucas, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa madilim na kalsada. At ikaw, Winona, ikaw ang tanging tao na may hawak ng susi para sirain ang dambana na itinayo ni Mateo Montenegro sa ibabaw ng iyong mga sakripisyo. Tumingin si Winona sa labas ng bintana, pinapanood ang mabilis na paglipas ng mga ilaw ng lungsod. Ang bawat patak ng ulan sa salamin ay tila mga luha ng kanyang nakaraan na dahan-dahang hinuhugasan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, hindi na siya nag-iisa. Ngunit kasabayang pag-asang ito ay ang isang mas malalim na takot, ang takot na ang lalaking nasa tabi niya ay baka isang mas mapanganib na uri ng kaaway kaysa sa mga Montenegro. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Winona, ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon, puno ng determinasyong binuo mula sa abo ng kanyang pagkatao. Tumingin si Lucas sa kanya, isang tingin na tila nagtitimbang sa kanyang kakayahan. Gusto kong manatili kang patay sa paningin nila sa loob ng ilang araw. Hayaan mong isipin nilang nagtagumpay sila sa pagpapakulong sa iyo. At kapag kampante na sila, kapag suot na ni Vanessa ang iyong mga korona at nakaupo na si Mateo sa rurok ng kanyang kasinungalingan, doon tayo lilitaw. Nanatiling tahimik si Winona, ngunit sa loob ng kanyang isipan isang bagong apoy ang nagsimulang magliyab. Ang laro ng mga Montenegro ay tapos na. Ang laro ni Winona Santos ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, isang katanungan ang hindi mawala. Ano ang tunay na motibo ni Lucas? At hanggang kailan siya mananatiling kakampi sa isang mundong ang bawat tiwala ay may katumbas na traitor tinapipata? Panoorin mo ito, Winona. Ito ang lalaking pinag-alayan mo ng iyong buhay at kalayaan. Ang boses ni Lucas ay walang bahid ng awa, tila isang malamig na talim na humihiwa sa katahimikan ng kanyang penthouse. Ibinaba niya ang isang remote control sa glass table at biglang nabuhay ang malaking screen sa pader. Ang mukha ni Mateo ay bumulaga sa balita, mukhang malungkot, may mga matang tila puyat at boses na nangangatog sa harap ng mga kamera ng media. Nag-aalala kami para sa kaligtasan ni Winona, wika ni Mateo sa screen habang hawak ang kamay ni Vanessa na kunwari ay nagpupunas ng luha. Nitong mga nakaraang buwan, naging hindi matatag ang kanyang pag-iisip. Natuklasan namin na nagnakaw siya ng malaking halaga ng pondo mula sa Montenegro Gems. At na ngayon ay tumakas siya. Winona, kung nakikinig ka man, bumalik ka na. Tutulungan ka namin, huwag kang matakot sa batas. Isang tuyot at mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Winona. Ang bawat salita ni Mateo ay isang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitira niyang respeto sa lalaking iyon. Ang gaslighting na ginagawa nito sa buong bansa ay tila isang perpektong sining. Ang biktima ay naging salarin at ang mananalba ay naging bayani. Nararamdaman ni Winona ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. He's painting me as a thief and a lunatic. Bulong ni Winona, ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. He's not just erasing me, Lucas. He's burying me alive sa harap ng maraming tao. Iyon ang plano nila, Winona. Ang gawin kang isang unreliable witness para kahit anong ilabas mong dokumento, iisipin ng publiko na gawa-gawa lang iyon ng isang baliw na magnanakaw. Paliwanag ni Lucas habang naglalakad patungo sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Makati
na tila mga diamanteng nakakalat sa madilim na tela. Sa mundong ito, ang katotohanan ay madaling baluktutin kung meron kang pera at kapangyarihan. Dahan-dahang lumapit si Lucas kay Winona at inilapag ang isang maliit na first aid kit sa tabi nito. Linisin mo ang mga sugat mo. Ang mga pasong iyan sa kamay mo, yan ang magpapaalala sa iyo kung bakit hindi ka dapat sumuko. Napatitig si Winona sa kanyang mga palad. Ang mga bakas ng paso mula sa surksan ay mapula pa rin at mahapdi. Dahan-dahan niyang kinuha ang bulak at alkohol. Sa bawat hapdi ng gamot sa kanyang balat, isang alaala ng pagtataksil ang sumasagi sa kanyang isipan. Ngunit sa gitna ng sakit, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan, isang uri ng kapayapaan na dumarating lamang kapag nawala na ang lahat sa iyo. Wala na siyang kailangang protektahan. Wala na siyang kailangang katakutan. Isang golden moment ang namayani ng sandaling tumigil si Lucas sa kanyang ginagawa at tiningnan ang mga kamay ni Winona. Hindi ito ang tingin ng pandidiri na nakukuha niya mula kay Doña Mercedes. Ito ay tingin ng pagkilala, isang pagkilala sa isang mandirigmang may mga peklat ng digmaan. The Villarroel family is hosting a charity gala tomorrow night. Wika ni Lucas, ang kanyang tono ay naging mas seryoso. Doon opisyal na ipapakilala si Vanessa bilang bagong creative consultant ng Montenegro Gems. Doon nila ipapakita sa mundo ang mga disenyong ninakaw nila sa'yo. Hindi ako papayag. Ang matigas na sagot ni Winona, ang kanyang boses ay tila isang bakal na pinanday sa apoy. Hindi nila pwedeng angkinin ang kaluluwa ng aking ama na nasa bawat disenyong ginawa ko. Good, dahil bukas hindi ka pupunta ron bilang Winona Santos na asawa ni Mateo, sabi ni Lucas habang kumukuha ng isang itim na folder mula sa kanyang safe. Pupunta ka roon bilang lihim na investor na bibili sa mga utang ng Montenegro Gems na hindi nila alam na nag-e-exist. Ngunit bago pa makasagot si Winona, biglang tumunog ang telepono ni Lucas. Isang pangalan ang lumitaw sa screen na nagpatahimik sa buong silid. Mateo Montenegro. Nagkatinginan ang dalawa. Ang tensyon sa hangin ay tila isang kuryenteng handang sumabog. Sinagot ni Lucas ang tawag at iniloudspeaker ito. Lucas, nahanap niyo na ba ang asawa ko? Ang boses ni Mateo ay puno ng peking pag-aalala. May report ang mga pulis na may nakitang babae sa warehouse kanina. Siguraduhin mong hindi siya makakapagsalita kahit kanino. Alam mo ang deal natin, De Villa. Ibigay mo sa akin si Winona at ibibigay ko sa iyo ang ebidensyang kailangan mo laban sa tatay mo. Nanigas ang buong pagkatao ni Winona. Ang kanyang paningin ay nagpabalik-balik kay Lucas. Ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ngayon, ay mayroon palang deal sa kanyang asawa. Ang kalayaan ba niya ay isa lamang kabayaran sa isang mas malaking transaction, Tahahe? Binenta mo ba ako, attorney, ang kalayaan ko ba? Ay barya lamang sa pakikipag-ayos mo kay Mateo? Ang boses ni Winona ay hindi nanginginig. Ito ay malamig at matigas, tila isang piraso ng yelo na binuo sa loob ng isang mahabang taglamig. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang sala, ang mga mata ay nakapako kay Lucas, nakakababa lamang ng telepono. Ang katahimikan sa loob ng penthouse ay naging mabigat, tila ba ang oxygen ay dahan-dahang nauubos sa bawat segundong lumilipas. Ang liwanag ng mga ilaw sa labas ay nagpapakita ng anino ni Lucas na tila isang dambuhalang naghihintay na lumamon. Hindi agad sumagot si Lucas. Dahan-dahan niyang inilapag ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang bawat galaw niya ay kalkulado at walang bahid ng pagmamadali. Tumingin siya kay Winona, ang kanyang mga mata ay madilim at malalim, tila isang banging walang hangganan. Sa mundong kinabibilangan natin, Winona, ang lahat ay may presyo. Ang katapatan ay isang luho na tanging mga taong walang kailangan ang nakakagawa. Ang sagot ni Lucas, ang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit may dalang pait. Iniisip mo ba na sapat na ang emosyon para talunin ang isang tulad ni Mateo Montenegro? Kailangan nating maglaro sa putikan kung gusto nating makita silang marumi. Putikan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Lucas. 7 taon akong naging marumi para sa kanya. Ibinigay ko ang lahat hanggang sa wala nang natira sa akin, kundi ang mga peklat na ito. At ngayon sasabihin mo sa akin na bahagi lang ako ng isang transaksyon, na ang pagliligtas mo sa akin ay para lamang makuha mo ang gusto mo mula sa tatay mo.
Naramdaman ni Winona ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod, isang pagod na nagmumula sa pagiging pawn sa laro ng mga lalaki. Ang kanyang lalamunan ay parang may nakabarang tinik, bawat hininga ay isang paalala ng kanyang pagkakamali na magtiwala muli. Isang golden moment ang namagitan ng humakbang si Lucas papalapit sa kanya. Akmang hahawakan nito ang kanyang nanginginig na mga kamay, ngunit mabilis na umiwas si Winona. Ang distansya sa pagitan nila ay naging isang malawak na karagatan ng hinala. Makinig ka sa akin, Winona. Wika ni Lucas, ang kanyang tono ay naging mas seryoso at direkta. Hindi kita binenta. Pinapaikot ko lang si Mateo. Kung hindi ko siya bibigyan ng dahilan para magtiwala sa akin, hindi natin malalaman kung nasaan ang mga original na dokumento ng kumpanya na kailangan mo. Ang ebidensyang hinahanap ko laban sa tatay ko at ang kalayaan mo, iisa lang ang daan para makuha ang mga yon, at iyon ay ang bukas na charity gala. Tiningnan ni Winona ang lalaki, pilit na hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan sa mukha nito. Ngunit ang mukha ni Lucas ay isang perpektong maskara. Paano ako makakasiguro na hindi ako ang magiging sakripisyo sa huli? Dahil sa sandaling ito, ikaw lang ang alas ko, sagot ni Lucas, habang binubuksan ang isang kahon na nasa ibabaw ng mesa. Sa loob nito ay may isang simpleng itim na maskara at isang invitation card. Bukas papasok ka sa teritoryo ng mga Montenegro. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang ang multo na wawasak sa kanilang kasinungalingan. Are you ready to stop crying and start burning their world down? Nanatiling tahimik si Winona, ngunit dahan-dahan niyang kinuha ang itim na maskara. Ang pakiramdam ng tela sa kanyang balat ay tila isang panibagong balat na handang tumanggap ng sakit. Habang nakatitig sa maskara, naalala niya ang mukha ni Vanessa na suot ang kanyang disenyo. Ang puot ay muling nagliyab, mas maliwanag kaysa sa anumang hiyas. Ngunit habang naghahanda siya, isang maliit na papel ang nalaglag mula sa loob ng folder na ibinigay ni Lucas kanina. Pinulot ito ni Winona nang hindi nakikita ni Lucas. Ito ay isang litrato ng isang batang lalaki, na may hawak na isang gintong locket, at sa likod nito ay nakasulat ang pangalang Mateo Jr. Ang mundo ni Winona ay tila tumigil sa pag-ikot. Mateo Jr., may anak si Mateo. At bakit nasa kamay ni Lucas ang litratong ito? Ang serya ng mga kasinungalingan ay tila mas malalim pa kaysa sa kanyang inakala, at ang lihim na ito ay may kapangyarihang baguhin ang lahat ng kanyang plano. Sino ang batang ito, Lucas? Bakit? Bakit kamukha siya ni Mateo? Ang boses ni Winona ay halos isang bulong, ngunit puno ng panginginig, na tila isang marupok na sinulid na malapit ng maputol. Ang papel na hawak niya, ang litrato ng batang lalaking may gintong locket, ay tila naging isang pirasong nagniningas na uling na humahapdi sa kanyang mga daliri. Ang bawat detalye ng mukha ng bata, mula sa hugis ng mga mata hanggang sa kurba ng ngiti, ay isang malinaw na salamin ng lalaking minahal niya sa loob ng 7 taon. Dahan-dahang lumingon si Lucas. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pag-aalinlangan na bihirang makita sa kanya. Lumapit siya kay Winona, ang bawat hakbang ay dahan-dahan, tila ayaw niyang biglain ang isang sugatang hayop. Yan si Mateo Jr., Winona. 6 na taong gulang na siya. Ang sagot ni Lucas, ang boses ay mababa at puno ng seryosong tono. Habang ikaw ay nagpapakapagod sa Surksan, habang ikaw ay nagtitiis sa kulungan para protektahan ang pangalan ng asawa mo, si Mateo, ay may ibang pamilyang itinatago sa isang maliit na bayan sa Laguna. Ang babae ay si Clara, ang anak ng isa sa mga dating tauhan ng iyong ama. Tila tumigil ang mundo ni Winona. 6 na taon, ibig sabihin nagsimula ang lahat noong unang taon pa lamang ng kanilang kasal. Noong mga panahong naghahati sila sa isang pirasong pandesal, noong mga panahong ibinibigay niya ang bawat sentimo niya para pambayad sa utang ni Mateo, ang lalaking iyon ay mayroon ng ibang mundong inaalagaan. Ang bawat sakripisyo niya ay naging pondo lamang para sa kaligayahan ng iba. Naramdaman ni Winona ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila pinipigayan ng isang dambuhalang kamay, bawat tibok ay nagdadala ng masidhing pait na gumagapang sa kanyang buong katawan. Hindi siya umiyak. Ang mga luha ay tila natuyo na sa tindi ng puot. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nayukom, ang kuko ay nabaon sa kanyang mga palad na puno ng peklat. Ginamit niya ako.
Bulong ni Winona ang kanyang boses ay naging malamig na tila ba galing sa kailaliman ng lupa. Ginamit niya ang dugo at pawis ko para pakainin ang anak niya sa ibang babae. At ang locket na iyan ang unang disenyong ginawa ko na akala ko ay itinago niya dahil mahalaga sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan nating gawin ito ngayong gabi, wika ni Lucas habang inilalapag ang isang mahabang kahon sa ibabaw ng sofa. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Tungkol ito sa katarungang matagal nang ipinagkait sa iyo. It's time to take back what is yours, Winona. Isang golden moment ang naganap nang buksan ni Winona ang kahon. Sa loob nito ay isang marangyang dress na kulay hating gabi ang tela ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng penthouse. Kinuha niya ang isang pares ng sutlang guwantes at dahan-dahang isinuot ito. Itinatago ang mga paso at peklat sa kanyang mga kamay. Sa harap ng salamin nakita niya ang isang bagong babae, isang babaeng hindi na marunong magmakaawa. Mateo Montenegro, Vanessa Villarreal, ang gabi na inaakala ninyong rurok ng inyong tagumpay ay magiging gabi ng inyong pagkagunaw. Bulong ni Winona sa kanyang sarili. Nabalot ng katahimikan ang silid ng marinig nila, ang tunog ng makina ng sasakyang naghihintay sa labas. Lumakad si Winona patungo sa pinto, ang bawat hakbang ay may dalang bigat ng kanyang 7 taong pagtitiis. Ngunit bago sila makalabas, hinawakan ni Lucas ang kanyang braso. Winona, tandaan mo kahit anong mangyari sa loob, huwag kang bibitaw sa plano. Maraming mata ang nakatingin. Kapag nakita ka nila, kailangang maniwala silang ikaw ang may hawak ng lahat ng alas babala ni Lucas. Tumango si Winona. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na gawa sa diamante, matigas, maningning at hindi mababasag. Pagdating sa harap ng marangyang hotel, kung saan gaganapin ang gala, ang ingay ng mga camera at ang pagkislap ng mga flash ng media ay sumalubong sa kanila. Nakita ni Winona mula sa malayo si Mateo at Vanessa na nakatayo sa pulang carpet, masayang kumakaway sa mga tao. Suot ni Vanessa ang luha ng karagatan, ang kwintas na ninakaw nila sa kanya. Huminga ng malalim si Winona. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri sa loob ng guwantes, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Sa bawat hakbang niya patungo sa ballroom, ang bawat anino ng kanyang nakaraan ay dahan-dahang naglalaho, pinalalitan ng isang mapanganib na ningning. Ngunit sa pintuan pa lamang, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanila. Si Doña Mercedes na may hawak na baso ng champagne ay nakatingin sa kanila ng may halong gulat at poot. Sino ang babaeng ito, Lucas? At bakit mo dinala ang isang basura sa isang marangal na pagtitipon? Ang boses ng matanda ay umalingaw-ngaw sa paligid, sapat na para lumingon ang ilang mahahalagang bisita. Ata. Sino ang babaeng ito, Lucas? At bakit mo dinala ang isang basura sa isang marangal na pagtitipon? Ang boses ni Doña Mercedes ay tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng foyer, sapat na upang mapatigil ang iilang mga bisita sa kanilang paglalakad. Ang matanda ay nakasuot ng terno na gawa sa mamahaling sutla. Ang kanyang leeg ay tinitingkalan ng mga perlas na tila mga puting mata na humuhusga sa bawat taong lumalapit sa kanya. Ang kanyang tingin kay Winona ay puno ng pagkamuhi kahit na hindi niya nakikita ang mukha nito sa likod ng itim na maskara. Bahagyang humigpit ang hawak ni Lucas sa baywang ni Winona, isang tahimik na paalala na naroon siya para sa kanya. Ngunit hindi na kailangan ni Winona ng protection. Sa ilalim ng telang itim na tumatakip sa kanyang mga mata, ang kanyang paningin ay matalas at hindi natitinag. Ramdam niya ang init ng ballroom sa loob, ang amoy ng mamahaling alak at mga bulaklak na tila nagtatangkang itago ang baho ng kabulukan ng mga taong naroon. Doña Mercedes, ang pagpili ng pananalita ay sumasalamin sa uri ng edukasyong natanggap ng isang tao. Ang boses ni Lucas ay kalmado, may halong katusuhan, na tila isang pusa na naglalaro sa kanyang biktima. Ipinapakilala ko sa inyo ang aking kasama, isang investor mula sa ibang bansa na interesadong bumili ng mga shares na balak ng bitawan ng ilang board members ng Montenegro Gems. I suggest you treat her with the respect she deserves, unless you want the company's stock to plummet further tomorrow morning. Napatigil ang matanda, ang kanyang mukha ay namula sa halo-halong galit at takot. Ang salitang plummet ay isang sumpa para sa mga Montenegro. Bago pa makasagot si Doña Mercedes, tinalikuran na sila ni Lucas at Winona upang pumasok sa malawak at nagniningning na ballroom. Ang bawat hakbang ni Winona sa ibabaw ng makintab na sahig
ay tila isang ritmo ng paghihiganti. Ang tugtog ng violin ay umalingaw-ngaw sa paligid, ngunit sa pandinig ni Winona ito ay tila isang marcha patungo sa digmaan. Doon sa gitna ng silid nakita niya sila. Si Mateo ay nakasuot ng tuxedo na tila ba siya ang hari ng gabi, habang si Vanessa ay nakatayo sa tabi nito. Suot ang isang kulay gintong gown na tila nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ngunit ang tanging nakita ni Winona ay ang kanyang kwintas, ang luha ng karagatan na nakasuot sa leeg ni Vanessa. Ang bawat kislap ng mga diamante roon ay tila isang sigaw ng kanyang mga puyat ng kanyang mga luhang pumatak, habang binubuo ang disenyong iyon sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang kwintas na iyon ang kanyang kaluluwa at ngayon ay suot ito ng babaeng nagnakaw ng kanyang buhay. Isang golden moment ang naganap nang mapansin ni Vanessa ang kanilang pagdating. Lumapit ang dalawa sa direksyon ni na Lucas. Ang bawat ngiti ni Vanessa ay tila isang plastic na maskara na madaling mabakbak. Attorney Davila, I didn't know you'd be bringing a guest. Wika ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay pilit na binabasa ang pagkatao ni Winona sa likod ng maskara. Is she a designer too, or just a collector of beautiful things? Tumingin si Winona ng diretso sa mga mata ni Vanessa. Naramdaman niya ang pagnanais na hilahin ng kwintas mula sa leeg nito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Sa halip dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay na nakasuot ng sutlang guwantes at hinawakan ang sariling leeg, tila ba tinitimbang ang kawalan ng alahas doon. I am a collector of truths, Miss Villarreal. Ang boses ni Winona ay binago niya, naging mas malalim at may ibang punto sapat na para hindi agad makilala ni Mateo. And sometimes I find that the most beautiful things are those that were stolen from the rightful owner. Like that necklace. It looks so heavy on you. Tila ba ang bawat bato ay may dalang bigat ng isang kasalanan. Napatigil si Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang tinititigan ang misteryosong babae. Meron sa boses nito, sa tindig nito, na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso sa paraang hindi niya may paliwanag. Isang pamilyar na kaba ang gumagapang sa kanyang batok. Do we know each other, madam? Tanong ni Mateo, ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona sa likod ng maskara. Huwag kang mag-alala, Mateo. Bago matapos ang gabing ito, hindi mo lang ako makikilala. Hindi mo rin makakalimutan ang bawat segundo na huminga ka sa harap ko. Biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom at isang spotlight ang tumama sa stage. Ang MC ay nagsimulang magsalita tungkol sa special announcement ng Montenegro Gems. Ngunit sa dilim naramdaman ni Winona ang isang mabilis na paghila sa kanyang braso. Isang estrangherong lalaki ang bumulong sa kanya sa gitna ng kaguluhan. Huwag kang lilingon, Winona. Ang anak mo, si Mateo Jr., ay wala sa Laguna. Kinuha siya ni Doña Mercedes kaninang hapon at dinala rito sa hotel. Plano nilang gamitin ang bata para pilitin kang sumuko. Ang bulong na iyon ay tila isang mitsa na sumunog sa huling hibla ng pasensya ni Winona. Ang kanyang puso na kanina ay pinatigas ng puot, ay biglang kumitig sa isang paraang hindi niya maipaliwanag, isang takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa isang batang kailanman ay hindi pa niya nayayakap. Nasaan siya, Lucas? Nasaan ang bata? Ang boses ni Winona ay isang nangangatal na bulong habang mahigpit niyang hinahawakan ang braso ng abogado. Ang kanyang mga mata sa likod ng maskara ay naghahanap ng kasagutan sa gitna ng kadiliman ng ballroom. Ang amoy ng mamahaling wax mula sa mga kandila at ang halimuyak ng mga bulaklak ay tila naging nakakasakal. Bawat singhot niya ay nagdadala ng imahe ng isang batang takot at nag-iisa. Hindi sumagot si Lucas, nang maayos sa halip ay lalong humigpit ang hawak niya sa kamay ni Winona. Winona, stay focused. Bahagi ito ng pananakot nila. Huwag kang padala sa emosyon, iyan ang gusto nilang mangyari. Anak niya yun, at kahit anong galit ko kay Mateo, hindi dapat nadadamay ang isang bata. Pagpupumiglas ni Winona ang bawat himaymay ng kanyang katawan, ay nagnanais na tumakbo at hanapin ang kwartong binanggit ng estranghero. Sa gitna ng entablado, muling bumukas ang mga spotlight. Nakatayo roon si Mateo, ang kanyang mukha ay nagniningning sa ilalim ng liwanag, ang kanyang ngiti ay tila isang perpektong obra maestra ng pagkukunwari. Good evening, everyone. Panimula ni Mateo, ang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Tonight is not just about jewelry. It is about legacy. It is about the family we build and the sacrifices we make to keep it strong.
Isang golden moment ang namayani nang marinig ni Winona ang salitang sacrifices. Tumingin siya kay Mateo at pagkatapos ay kay Doña Mercedes na nakaupo sa harapang hilera, nakangiti ng may katusuhan habang humihigop ng alak. Ang kabalintunaan ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa kanyang lalamunan. Ang lalaking nagsasalita tungkol sa pamilya ay ang parehong lalaking nagtago ng sariling anak para sa ambisyon. At ang matandang babaeng pumapalakpak ay ang parehong lola na gagamitin ang sariling apo bilang pain. Hindi na nakapaghintay si Winona. Sa gitna ng palakpakan, dahan-dahan siyang kumawala sa pagkakahawak ni Lucas. Naglakad siya patungo sa gilid ng ballroom, iniingatan na huwag mapansin ng mga gwardya na nakabantay sa bawat pinto. Ang tunog ng kanyang sapatos sa ibabaw ng makintab na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng orasan, bawat segundo ay mahalaga. Nakarating siya sa pasilyo ng mga elevator, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipindot ang button para sa ika-12 palapag. Nang bumukas ang pinto sa floor 12, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mahabang pasilyo ay napapalamutian ng mga mamahaling painting at makapal na carpet na naglulunod sa tunog ng kanyang mga hakbang. Room 1204, 1204. Bulong niya sa sarili, ang kanyang paningin ay naghahanap sa bawat pintong nadadaanan. Nang matagpuan niya ang pinto, napatigil siya. Bahagyang nakabukas ito. Ang liwanag na nagmumula sa loob ay tumatama sa sahig ng pasilyo at narinig niya ang isang mahinang tinig, isang boses ng isang bata na nagtatanong kung nasaan ang kanyang ama. "Papa, darating na ba si Papa?" sabi ni Lola, "isasama niya ako sa party?" Ang boses ng bata ay puno ng pag-asa, isang pag-asang tila isang karayom na tumutusok sa puso ni Winona. Dahan-dahang itinulak ni Winona ang pinto. Ngunit bago pa siya tuluyang makapasok, isang pamilyar at mabigat na kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Isang marahas na paghila ang nagpaharap sa kanya sa isang lalaking hinding-hindi niya inakalang makikita sa palapag na iyon. "Winona, anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Mateo ay puno ng gulat at isang uri ng puot na hindi niya maitago. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang maskara ang tinitingnan ni Mateo, kundi ang mga mata ni Winona na punong-puno ng ebidensya ng katotohanan. Ang pagtatagpo ng kanilang mga mata sa madilim na pasilyo ay tila isang banggaan ng dalawang magkaibang mundo, at sa isang iglap ang maskara ni Winona ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. "Winona, ikaw na." Ang tinig ni Mateo ay hindi puno ng pagsisisi, kundi ng isang madilim na takot na mabilis na napalitan ng puot. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang tinititigan ang mukha ng asawang akala niya ay tuluyan na niyang nabaon sa limot. Ang maskara na nasa sahig ay tila isang itim na sugat sa pagitan nilang dalawa, isang piping saksi sa pagtatapos ng pagpapanggap. Ang marangyang dress ni Winona ay nagniningning sa ilalim ng ilaw ng pasilyo, ngunit para kay Mateo, ang ningning na iyon ay tila isang insulto sa kanyang kapangyarihan. "Bakit ka nandito? Paano ka nakalabas sa kulungan?" "You were supposed to be rotting there, Winona. Are you stalking me?" "Huwag mong sabihing balak mong sirain ang gabing ito para sa amin ni Vanessa." Ang bawat salita ni Mateo ay mabilis at puno ng lason. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nayuyukom habang pilit niyang hinaharangan ang pinto ng room 204. Hindi nakapagsalita agad si Winona. Ang kanyang paningin ay lumampas sa balikat ni Mateo, nakatitig sa maliit na batang lalaki na dahan-dahang lumalapit sa pinto. Ang bata ay nakasuot ng isang maliit na tuxedo, ang kanyang buhok ay maayos na nasuklay at sa kanyang leeg ay nakasabit ang gintong locket. Ang locket na pinanday ni Winona ng may kasamang dalangin para sa isang anak na hindi dumating sa kanya. "Papa, sino po siya? Siya po ba ang kasama ni Lola?" Ang malambing na tinig ng bata ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Winona. Naramdaman ni Winona ang biglang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Ang lahat ng puot na inipon niya para kay Mateo ay tila biglang nahaluan ng isang matinding hapdi nang makita ang bata. Ang batang ito ang buhay na ebidensya ng bawat gabi na siya ay nag-iisa habang si Mateo ay nasa bisig ng iba. Ang batang ito ang dahilan kung bakit ang kanyang mga sakripisyo ay naging walang halaga. Isang golden moment ang namayani nang hindi sinasadyang lumapit ang bata at hinawakan ang dulo ng guwantes ni Winona. "Ang ganda niyo po, para kayong prinsesa sa kwento ni Clara."
Napapikit si Winona, ang kanyang mga pilik mata ay nanginginig sa pigil na luha. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang katawan para maging kapantay ng bata. Ano ang pangalan mo, maliit na ginoo? Mateo Jr. po, pero MJ ang tawag sa akin ni Papa nun. Sagot ng bata ng may malawak na ngiti. Bago pa muling makapagsalita si Winona, marahas siyang hinila ni Mateo palayo sa bata. Ang tunog ng pagkaskas ng sapatos ni Mateo sa carpet ay naging mabilis at magaspang. Huwag mong hahawakan ang anak ko. Wala kang karapatang lumapit sa kanya. Anak mo. Ang boses ni Winona ay bumalik mas matalas at mas malamig kaysa sa dati. Anak mo habang ako ay nasa selda. Anak mo habang ang mga kamay ko ay nasusunog sa apoy. Para lang mapalago ang kumpanya mo, Mateo. Gaano ka kawalang hiya para isuot sa kanya ang locket na gawa ko? Iyan ang problema sa iyo, Winona. Masyado kang madrama. Isang pirasong alahas lang yan. Singhal ni Mateo, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Umalis ka na rito bago ko tawagin ang security. Kapag nalaman nilang nandito ang isang takas na kriminal, sisiguraduhin kong hindi ka na makakakita muli ng sikat ng araw. Ngunit hindi natinag si Winona. Inayos niya ang kanyang tayo, ang kanyang likod ay tuwid na parang isang espada. Tawagin mo sila, Mateo. Tawagin mo ang lahat. Tawagin mo ang media sa ibaba. Gusto mo bang malaman nila kung sino ang totoong utak sa likod ng Montenegro Gems? O gusto mong ipakilala ko sa kanila ang batang ito at ang nanay niyang si Clara? Natahimik si Mateo. Ang takot ay muling bumalik sa kanyang mga mata. Sa gitna ng tensyong iyon, narinig nila ang tunog ng elevator na bumubukas sa dulo ng pasilyo. Ang tunog ng mga yabag ng maraming tao ay papalapit. Ang boses ni Doña Mercedes at Vanessa ay malinaw na naririnig, tila nagmamadaling paakyat. Nariyan na sila. Bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Winona, pumasok ka sa loob, ngayon din. Ngunit bago pa makakakilos si Winona, isang kamay ang humawak sa pinto mula sa labas. Hindi si Doña Mercedes ang lumitaw kundi si Lucas de Villa, kasunod ang isang grupo ng mga lalaking naka-uniforme na may dalang mga camera at recorder. Masyado nang huli para magtago, Mateo. Wika ni Lucas, ang kanyang mukha ay walang emotion. Ang bawat salitang sinabi mo kanina, ang pag-amin mong asawa mo si Winona, at ang pagbabanta mo sa kanya, ay live na naririnig ng board of directors sa ibaba. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Tumingin siya sa suot na relo ni Winona, isang relong may nakatagong mikropono na hindi niya napansin. Ang mundo ni Mateo Montenegro ay nagsimulang gumuho sa harap ng kanyang sariling anak. Lucas, hayop ka, traidor ka. Ang boses ni Mateo ay isang nangangalit na sigaw na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng hotel. Ang kanyang mukha ay namula, ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa tindi ng galit habang nakatitig sa mga kamera ng media na hawak ng mga tauhan ni Lucas. Ang imahe niya bilang isang mapagmahal na asawa at matapat na CEO ay dahan-dahang nalulusaw, tila isang kandilang nauupos sa harap ng katotohanan. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang tunog ng mabilis na pagbukas ng elevator ay muling bumasag sa tension. Iniluwa nito sina Doña Mercedes at Vanessa. Napatigil ang dalawa, ang kanilang mga hininga ay kapos at ang gulat sa kanilang mga mukha ay hindi maikakailanang makita ang eksena. Si Vanessa, na suot pa rin ang kwintas na luha ng karagatan, ay napatakip ng bibig habang nakatingin kay Winona na ngayoy hindi na isang hamak na bilanggo, kundi isang reynang handang bawiin ang kanyang trono. Anong kaguluhan ito, Mateo? Bakit nandito ang babaeng iyan? At bakit may mga reporter dito? Ang boses ni Doña Mercedes ay mataas at puno ng panginginig. Ngunit agad itong napalitan ng pamilyar na bagsik nang makita si Winona. Guards, bakit hinayaan ninyong makapasok ang kriminal na ito sa private floor namin? Ilabas niyo siya, ngayon din. Isang golden moment ang naganap nang humakbang si Winona ng isang beses dahan-dahan patungo sa kanyang biyenan. Ang bawat kiskis ng kanyang mamahaling gown sa carpet ay tila isang babala. Hindi siya yumuko, hindi siya natakot. Tiningnan niya si Doña Mercedes nang diretso sa mga mata, isang tingin na punong-puno ng 7 taon, ng pait-puyat at pangaalipusta. Ang tinatawag ninyong criminal, Doña Mercedes, ang nagpakain sa inyo sa loob ng 7 taon, ang boses ni Winona ay mahinahon. Ngunit bawat salita ay tila isang matalim na aspile. Ang basurang itinapon ninyo ang nagpanday ng bawat hiyas na suot ninyo ngayon.
At ang batang ito, tumingin si Winona kay Mateo Jr. na ngayon ay nakatago sa likod ni Mateo, ang mga mata ay puno ng takot. Ang batang ito ang pinakamalaking kasinungalingan ninyong lahat. Winona, please, wag dito, wag sa harap ng bata. Ang boses ni Mateo ay naging isang pakiusap, isang desperadong pagtatangka na isalba ang natitirang piraso ng kanyang dangal. Bakit, Mateo, takot ka bang malaman ng anak mo na ang amang hinahangaan niya ay isang magnanakaw? Na ang bawat laruang ibinibigay mo sa kanya ay binili mo gamit ang perang ninakaw mo sa pawis ng asawa mo. Ang bawat salita ni Winona ay tila isang saksak sa dibdib ni Mateo. Naramdaman ni Winona ang pananakit ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang lason. Sa kabila ng kanyang matapang na anyo, ang kanyang kalooban ay dahan-dahang nagkakapira-piraso. Nakita niya ang takot sa mga mata ng bata at ang konsensya niya ay tila isang mabigat na pasanin. Hindi ito ang plano niya, hindi niya gustong saktan ng isang inosenteng bata. Ngunit ang katotohanan ay tila isang malakas na agos na hindi na niya kayang pigilan. Vanessa, tawag ni Winona sa kanyang dating kaibigan. Ang kwintas na suot mo, alam mo bang ang bawat diamante dyan ay simbolo ng isang gabing hindi ako natulog dahil tinatapos ko ang disenyo para sa kinabukasan ni Mateo. Bagay ba sa iyo ang nakaw na ganda? Namutla si Vanessa, ang kanyang kamay ay dahan-dahang umakyat sa kanyang leeg. Tila ba ang kwintas ay biglang naging isang mainit na bakal na pumapaso sa kanyang balat. Ang katahimikan sa pasilyo ay naging nakabibingi, bawat mata ay nakatuon sa kanila, bawat camera ay nakatutok sa kanilang pagkawasak. Hindi pa tapos ito, Winona. Bulong ni Doña Mercedes, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hinding-hindi mo makukuha ang Montenegro gems. Akin ang kumpanyang iyon, isusumpa mo ang araw na bumalik ka. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, tiningnan ni Lucas ang kanyang relo at ngumiti ng mapait. Actually, Doña Mercedes, sa mga oras na ito, ang Board of Directors ay bumuboto na para sa inyong pagpapatalsik. At ang bagong may-ari ng karamihan sa mga shares, walang iba kundi ang babaeng tinatawag ninyong basura. Nanigas ang buong pamilya Montenegro. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang hatol ng bitay. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkagulantang narinig nila ang isang malakas na tunog. Mula sa loob ng kwarto, ang tunog ng isang bagay na nabasag, kasunod ang isang matinis na sigaw ni Mateo Jr. Napalingon silang lahat. Ang pinto ay biglang bumukas ng marahas mula sa loob at isang babaeng may magulong buhok at mugtong mga mata ang lumabas. Si Clara, ang nanay ng bata. At sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang boteng lason. Ang mga mata ay puno ng desperasyon at kabaliwan. Kung hindi mapupunta sa akin si Mateo, walang magmamay-ari sa kanya. Sigaw ni Clara habang itinututok ang bote sa bata. Mateo, sinabi mo sa akin na ako ang reyna mo. Sinabi mo na sa sandaling mawala ang basurang asawa mo kami na ang magiging legal na pamilya mo. Pero bakit ang babaeng yan ang kasama mo sa harap ng maraming tao? Ang boses ni Clara ay isang matinis na hagulgol na puno ng pait at desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang mahigpit niyang hawak ang bote ng lason sa tapat ng mukha ng batang si Mateo Jr. Ang bata ay umiiyak na nang walang tunog, ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa laylayan ng tuksido ng kanyang ama, tila naghahanap ng proteksyong hindi maibigay ng lalaking naging sanhi ng lahat ng ito. Napatigil ang bawat paghinga sa pasilyong iyon. Ang mga camera ng media ay patuloy sa pag-record, kumukuha ng bawat segundo ng pagguho ng pamilya Montenegro. Si Mateo ay nakatayo lamang doon, paralisado ng takot at hiya. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, ngunit hindi siya humahakbang papalapit sa kanyang sariling anak. Si Vanessa naman ay dahan-dahang umaatras, ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri sa eksenang kanyang nasasaksihan. Tila ba natatakot siyang madungisan ang kanyang mamahaling gown ng gulo ng ibabang uri. Isang golden moment ang namayani ng humakbang si Winona. Hindi siya tumakbo, hindi siya sumigaw. Ang kanyang bawat hakbang sa ibabaw ng carpet ay tila isang marangal na marcha ng isang babaeng dumaan na sa impyerno at hindi na natatakot sa apoy. Tiningnan niya si Clara, hindi nang may galit kundi nang may malalim na pangunawa ng isang kapwa-biktima. Clara, tingnan mo ako. Ang boses ni Winona ay malambing, tila isang oyay sa gitna ng bagyo.
Pareho tayong biktima rito. Ibinigay ko sa kanya ang 7 taon ng buhay ko, ang kalayaan ko, at ang bawat patak ng aking pawis. Ikaw ibinigay mo sa kanya ang isang anak at ang iyong dangal sa dilim. At tingnan mo kung nasaan tayo ngayon. Hinahayaan niya tayong mag-away habang siya ay naghahanap ng paraan para iligtas ang sarili niya. Napatigil si Clara ang kanyang panginginig ay dahan-dahang humuhupa habang nakikinig sa boses ni Winona. Tumingin siya kay Mateo na hanggang ngayon ay hindi pa rin makakilos para iligtas ang kanilang anak. Ang bote ng lason sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumababa. Clara, huwag mong hayaang maging mamamatay tao ka para sa isang lalaking hindi marunong magmahal. Patuloy ni Winona habang dahan-dahan niyang iniuunat ang kanyang kamay. Ibigay mo sa akin ang bata. Ibigay mo sa akin si MJ. Pangako walang mananakit sa inyo. Ako ang bahala sa inyo. Sa isang iglap ang tensyon ay tila nabasag. Binitawan ni Clara ang bote na agad sinalo ni Lucas bago pa ito tumama sa sahig. Ang bata ay mabilis na tumakbo patungo kay Winona at yumakap sa kanyang binti itinatago ang kanyang mukha sa tupi ng kanyang marangyang dress. Naramdaman ni Winona ang init ng maliliit na kamay ng bata at sa pagkakataong iyon ang lahat ng pait sa kanyang puso ay tila nahugasan ng isang uri ng pagmamahal na ngayon lamang niya naramdaman. Niyakap ni Winona ang bata, ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretso kay Mateo. Tapos na ang laro, Mateo. Hindi mo lang nawala ang kumpanya mo. Nawala mo rin ang karapatang tawaging ama ng batang ito. Ngunit sa gitna ng sandaling iyon ng tagumpay, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig sa labas ng hotel. Ang mga pulis ay dumating na. Ngunit hindi para kay Winona. Lumapit ang isang opisyal kay Mateo at Doña Mercedes. May dalang warrant of arrest para sa tax evasion, money laundering at ang muling pagbubukas ng kaso ng illegal na transaksyon. 7 taon na ang nakalilipas. Mateo Montenegro, Mercedes Montenegro, sumama kayo sa amin sa presinto. Ang matigas na utos ng pulis. Habang kinakabitan ng posas si Mateo, lumingon siya kay Winona, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Winona, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo akong iwan. Hindi sumagot si Winona. Pinanood niya ang paghila sa kanyang asawa at biyenan patungo sa elevator. Lumingon din siya kay Vanessa na ngayon ay pilit na tinatago ang kanyang mukha sa mga kamera, habang dahan-dahang tinatanggal ng mga tauhan ni Lucas ang kwintas sa kanyang leeg dahil ito ay bahagi na ng asset na nakuha ni Winona. Sa huling sandali, bago sumara ang pinto ng elevator, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Winona, isang tanong na magiging simula ng kanyang bagong buhay. Paano nga ba bubuin ang isang bagong bukas mula sa mga abo ng nakaraan kung ang bawat tagumpay ay may kasamang bakas ng sugat na hindi kailanman ganap na hihilom? Ang akala ko sa oras na makuha ko na ang lahat ng ninakaw nila sa akin, mawawala na ang hapdi sa aking mga palad. Ngunit bakit tila mas mabigat ang korona kaysa sa martilyo at apoy? Ang boses ni Winona ay isang mahinang buntong hininga habang nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana ng CEO office ng Montenegro Gems. Ang mga ilaw ng Maynila sa ibaba ay tila mga nagkalat na diamante, ngunit para sa kanya ang mga ito ay mga paalala lamang ng bawat gabing nilunod niya ang kanyang sarili sa trabaho, habang ang kanyang asawa ay nasa bisig ng iba. Ang marangyang mesa na dati ay kinauupuan ni Mateo ay malinis na ngayon, walang bakas ng mga kasinungalingang dating nakatago sa ilalim ng mga papeles. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang mga kamay. Wala na ang sutlang gwentes, ang mga peklat at paso ay lantad sa ilalim ng malamig na liwanag ng opisina. Ang mga ito ay hindi na mga tanda ng kahihiyan, kundi mga medalya ng kanyang pakikipaglaban. Gayunpaman, sa bawat haplos niya nanunumbalik ang gunita ng 7 taon, mga taon, na kailanman ay hindi na niya mababawi. Hindi mababayaran ng anumang share ng kumpanya ang panahong nawala sa iyo, Winona. Ang boses ni Lucas ay banayad, tila isang haplos ng hangin sa gitna ng init ng gabi. Nakasandal siya sa pinto, ang kanyang tuxedo ay bahagyang gusot, isang tanda ng mahabang laban na kanilang pinagtagumpayan. Lumapit siya kay Winona, ang bawat hakbang niya sa makapal na carpet ay walang tunog, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang pakalmahin ang naglalayag na isipan ng babae. Nakaalis na sina Clara at MJ. Patuloy ni Lucas habang tumatabi sa kanya. Dinala ko sila sa isang safe house sa Tagaytay. Malayo sa media, malayo sa gulo. Ang bata, hinahanap kanya bago siya makatulog.
Tinatawag kanyang prinsesa ng mga alahas. Isang golden moment ang sumilay ng mapangiti ng bahagya si Winona, isang ngiting hindi puno ng pait, kundi ng isang usbong ng pag-asa. Sana ay lumaki siyang hindi katulad ng kanyang ama. Sana ay matutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ningning ng ginto, kundi sa katapatan ng puso. Meron kang pagkakataong itama ang lahat ngayon, Winona. Wika ni Lucas, habang dahan-dahang iniaabot ang isang dokumento. Ito ang paglilinis sa iyong pangalan. Ang korte ay naglabas na ng desisyon. Ang iyong criminal record ay formal ng binura. Ikaw ay biktima ng isang malawak na konspirasyon at ang mundo ay alam na ang katotohanan. Tumingin si Winona sa papel, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Malaya na ako. Ang salitang iyon ay tila isang musika na matagal na niyang hindi naririnig. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, naalala niya ang mukha ni Mateo sa likod ng rehas, ang mukha ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili. Ang pag-ibig ba ay talagang nagtatapos sa ganito, sa isang selda at sa isang pusong puno ng galos? Lucas pa ka, tawag niya habang nakatitig pa rin sa malayo. Bakit mo ba talaga ako tinulungan? Alam ko ang tungkol sa tatay mo. Alam ko na ginamit mo rin ako para sa iyong sariling paghihigante. Natahimik si Lucas. Ang kislap sa kanyang mga mata ay tila naglaho pinalitan ng isang seryosong anino. Noong una, oo, ikaw ang perpektong sandata laban sa mga Montenegro. Ngunit habang pinapanood kita, habang nakikita ko ang bawat sakripisyo mo at ang lakas ng loob mong bumangon mula sa abo, nakita ko ang sarili ko sa iyo. Dalawang kaluluwang ligaw sa mundo ng mga traidor. Dahan-dahang hinawakan ni Lucas ang kamay ni Winona, iniingatan na huwag masaktan ang kanyang mga paso. Ang paghihiganti ay natapos na, Winona, ngunit ang buhay ay nagsisimula pa lamang. Humarap si Winona kay Lucas, ang kanilang mga mukha ay magkalapit sa ilalim ng buwan. Ang tensyon sa pagitan nila ay hindi na tungkol sa plano or ebidensya, kundi sa isang damdaming matagal nilang itinago sa likod ng mga pader na kanilang itinayo. Ngunit bago pa man magkalapit ang kanilang mga labi, biglang tumunog ang intercom sa opisina. Ma'am Winona, meron pong isang babae sa labas na nagpipilit pumasok. Sabi niya ay meron siyang mahalagang impormasyon tungkol kay Vanessa Villarreal at sa nawawalang pondo ng kumpanya na hindi pa natin nahanap. Kumunot ang noo ni Winona. Vanessa, akala niya ay tapos na ang lahat. Sino siya? Sabi niya po ay siya ang tunay na asawa ni Lucas de Villa. Ang bawat salita ng security guard ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Winona. Binitawan niya ang kamay ni Lucas at umatras ng 3 hakbang. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong takot at pagtataksil. Tumingin siya kay Lucas na ngayon ay namumutla at hindi makapagsalita. Ang mitya ng bagong pasabog ay muling sinindihan at ang gabi ng paghihiganti ay tila meron pang huling lihim na handang sumabog. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Winona sa loob ng malamig na opisina ng Montenegro Gems. Ang bawat salita ng security guard sa intercom ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa kanyang pagkatao. Dinudurog ang bawat katiting ng tiwala na sinubukan niyang buuin muli para kay Lucas. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Lucas ay naging nakabibingi, tila isang madilim na bangin na biglang bumukas sa ilalim ng kanilang mga paa. Dahan-dahang binitawan ni Winona ang kamay ni Lucas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa loob ng bulsa ng kanyang suot na jacket. Tumingin siya sa lalaking nasa harap niya, ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa warehouse, ang lalaking naging tanging sandigan niya sa gitna ng bagyo. Ngunit ngayon ang mukha ni Lucas ay tila isang maskara ng pagkagulantang at pait. Lucas, totoo ba? Ang boses ni Winona ay halos hindi lumalabas, tila isang mahinang kaluskos ng tuyong dahon. May asawa ka na? Ang lahat ba ng ito, ang bawat tulong mo, ang bawat haplos mo, ay isa na namang panibagong kasinungalingan? Hindi agad nakasagot si Lucas. Ang kanyang lalamunan ay tila nanunuyo, ang kanyang mga mata ay nagpabalik-balik sa pinto at kay Winona. Winona, let me explain. Hindi ganon kasimple ang lahat. I was going to tell you pero hindi ko alam kung paano. Bago pa man makapagsalita muli si Lucas, bumukas ang pinto ng opisina ng marahas. Pumasok ang isang babaeng may angking ganda, ngunit ang mga mata ay puno ng galit at desperasyon. Siya si Sofia, ang anak ng kaaway na matagal nang hinahabol ni Lucas.
Ngunit ang mas masakit, may hawak siyang mga dokumento ng isang kasal na naganap 5 taon na ang nakalilipas sa ibang bansa. Lucas, akala mo ba ay ganun mo lang ako kadaling matatalikuran? Sigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit habang nakatingin kay Winona ng may pandidiri. At ikaw ba ang bagong laruan niya? Ang ex-convict na pinag-uusapan ng lahat. Don't be too proud, darling. Ginamit ka lang niya para makuha ang ebidensya laban sa tatay ko. Isang golden moment ang namayani ng huminga ng malalim si Winona. Sa halip na umiyak o sumigaw, dahan-dahan niyang inayos ang kanyang tayo. Ang kanyang likod ay nanatiling tuwid, ang kanyang mukha ay tila isang diamanteng hindi kayang gasgasin ng anumang bato. Tumingin siya kay Sofia at pagkatapos ay kay Lucas. Sapat na ang mariing wika ni Winona. Sapat na ang 7 taon na naging bulag ako sa kasinungalingan ng isang lalaki. Hindi ko nahahayaang may pumasok pang isa sa buhay ko. Lucas, salamat sa pagliligtas mo sa akin. Salamat sa pagtulong mo na mabawi ang kumpanyang ito. Ngunit ang utang na loob ko sa iyo ay natatapos na rito. Winona, please listen to me. Pakiusap ni Lucas, akmang hahawakan nito ang braso ni Winona, ngunit mabilis na umiwas ang babae. Umalis na kayong dalawa. Utos ni Winona, ang boses ay puno ng otoridad ng isang tunay na CEO. This is my company now, my life, my rules. Hindi ko kailangan ng isang lalaking hindi kayang maging totoo sa akin. Pinalabas ni Winona ang dalawa sa tulong ng security. Nang sumara ang pinto, doon lamang siya dahan-dahang napaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang mga luhang kanina pa pinipigilan ay dahan-dahang pumatak, binabasa ang mga papeles sa ibabaw ng mesa. Masakit. Higit pa sa paso ng apoy. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi siya mamamatay sa sakit. Siya ay muling mabubuhay. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang Montenegro Gems ay formal ng pinalitan ng pangalan Santos and Artisans. Hindi na ito isang imperyo ng kasakiman, kundi isang tahanan para sa mga mahuhusay na Thohan at Tokimhuan na dati ay itinuturing na basura ng lipunan. Ang bawat disenyong lumalabas sa kumpanya ay may tatak ng katapatan at sining. Nakatayo si Winona sa harap ng kanyang sariling sirksan. Ang amoy ng mainit na bakal at tunog ng dahan-dahang pagpukpok ng maso ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Wala na siyang suot na marangyang dress. Nakasuot siya ng simpleng apron, ang kanyang mga kamay na may mga peklat ay malayang humahawak sa kanyang mga kagamitan. Sa tabi niya nakaupo ang isang batang lalaki na masayang naglalaro ng mga piraso ng tanso, si MJ. Sa huli, si Winona ang naging legal na tagapangalaga ng bata matapos mapatunayang hindi karapat-dapat sina Mateo at Clara. Bumukas ang pinto ng sirksan at pumasok ang isang lalaki, si Lucas. Ngunit wala na rito ang bakas ng pagiging mapagmataas na abogado. Mukha siyang mas payapa, mas totoo. Sa kanyang kamay ay may hawak siyang isang annulment paper, ang formal na pagtatapos ng kanyang nakaraan kay Sofia. Hindi ako napunta rito para humingi ng tawad muli, Winona. Wika ni Lucas habang nakatayo sa isang ligtas na distansya. Naparito lang ako para ibigay ito. Gusto ko lang malaman mo na simula ngayon, wala na akong anumang itinatago. Tumingin si Winona kay Lucas. Ang galit sa kanyang puso ay dahan-dahan nang natunaw ng panahon at ng kanyang sariling pagpapagaling. Lumapit siya sa lalaki at kinuha ang dokumento. Maganda ang sikat ng araw ngayon, Lucas. Simpleng sagot ni Winona, isang matamis at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gusto mo bang subukan ng kape sa kanto? Balita ko, doon daw natatagpuan ang mga taong handang magsimula muli. Isang golden moment ang naganap ng hawakan ni MJ ang kamay ni Winona at ang kamay ni Lucas, pinagdurugtong ang 2 taong dumaan sa matinding unos. Ang ningning ng araw na tumatama sa mga alahas sa paligid ay tila isang pagbabasbas. Ang kwento ni Winona Santos ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa pagtanggap, sa pagpapatawad sa sarili at sa pag-unawa na ang tunay na hiyas ay hindi ang gintong suot sa leeg, kundi ang kaluluwang nagniningning sa gitna ng lahat ng sugat at pasakit. Tapos na ang laban at sa wakas nahanap na ni Winona ang tunay na ningning na hindi kayang manakaw ng kahit na sino. Ang katahimikan sa loob ng kanyang sirksan ay puno na ngayon ng pag-asa, kasama ang matamis na tawanan ni MJ na tila isang himig ng bagong simula. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiis at pagsama sa akin sa mahabang landas na tinahak ni Winona.
Aminado ako habang binubuo ko ang bahagi kung saan niyakap ni Winona ang bata sa gitna ng panganib at piniling iligtas ito kaysa sa sariling galit tumigil ang tibok ng aking puso. Doon ko napagtanto na ang tunay na tagumpay ng isang babae ay hindi lamang sa pagbawi ng kumpanya o kayamanan, kundi sa kakayahan niyang manatiling malumanay sa mundong naging malupit sa kanya. Ang bubawat kataga sa kwentong ito ay hango sa mga hibla ng katotohanan, mga kwentong pag-ibig, pagtataksil at pagbangon na ating nakikita sa ating paligid araw-araw. Ang ating buhay ay tila isang piraso ng gintong pinalalambot sa loob ng surksan. Kailangan nating dumaan sa matinding init ng pagtataksil at marahas na pukpok ng tadhana, hindi para tayo ay mawasak, kundi para mahubog ang isang korona na tayo mismo ang may gawa. Ang iyong mga paso at peklat sa kamay at puso ay hindi dapat ikahiya dahil ang mga iyan ang mga ukit ng iyong sariling obra maestra na mas mahalaga pa sa anumang diamante sa mundo. Niyang sugat na pinanday ng apoy ay nagiging sining na hindi kailanman kukupas. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Winona na buksan muli ang pinto para kay Lucas sa huli? O mas gugustuhin niyo bang manatili siyang malaya at mag-isa kasama ang bata? Habang naririnig niyo ang aking boses, nasaan kayo ngayon? Marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya. Naglalaba o nagpapahinga pagkatapos ng isang nakakapagod na araw ng pagtatrabaho. Ibahagi niyo naman sa comment section ang inyong nararamdaman at ang inyong sariling mga kwento dahil dito sa ating channel. Bawat tinig ninyo ay pinahahalagahan at may nakikinig. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong pusong mahaplos at mabigyan ng lakas na bumangon muli. Manatiling maningning at matapang mga mahal kong tagapakinig. Hanggang sa muli nating paglalakbay sa mundo ng mga kwentong may puso, pait at tagumpay. Tinitulo ng kwento ang pinanday na korona ng paglaya paunawa. Ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.